So sumabog na nga po mga sangkay itong malaking problema ngayon sa ating bansa at pag-usapan po natin. So talagang hindi na po maitatago ito, hindi na maitatanggi. May malaking problema po talaga ngayon sa Pilipinas. Di lang sa Pilipinas, kundi sa buong mundo. At ang ekonomiya po natin, mga sangkay, ay nanganganib ngayon. Alam nyo, ito yung kailangan natin mga Pilipino bantayan yung ekonomiya. Dahil kapag bumagsak po yan ang bumagsak, baka magkagulo po ang Pilipinas. Alright? So pag-usapan po natin ito. Bago natin simulan mga sangkay, sa mga hindi pa po dyan nakakapag-subscribe, makikita nyo po yung subscribe button sa baba ng video na to. I-click nyo lamang po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Sa mga nanonood naman po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Ngayon mga sangkay, ito po yung update. Epekto sa ekonomiya, sa gera, doon po sa Middle East, mas tumindi. Sinusubukang sakali ng Iran ang ekonomiya ng Amerika sa pamagitan ng pag-ipit sa daanan ng langis. Nagbigay ng ultimatum si US President Donald Trump pero siya mismo ang nag-delay nito. Kung bakit, alamin sa Frontline Report na ito. Inuulan ng airstrike ang Israel. Grabe. Tingnan nyo mga sangkay kung gaano ka nakakatakot tingnan itong digmaan. Habang sa Iran, sanib puwersang inaatake ng Amerika at Israel. Day 24 na ng gera sa Middle East. Nadamay na pati ang mga planta ng langis sa mga katabing bansa. Gaya ng Saudi Arabia, Grabe. Kuwait, maging ang mga oil refineries sa Iran at Israel. Ang gera mas lumawak. Kaya nga daw ngayon mga sangkay, yung mga Muslim sa paligid po ng Middle East, bad trip na rin daw po sa Iran kasi dinadamay po sila eh. Sira ang mga establishmento, wasak din pati ang ekonomiya. Grabe. Magastos ang gera. Ang Amerika na isa sa nag-utos sa pag-atake sa Iran, naglabas ng tinatayang $11.3 billion o 632.8 billion pesos. Take note, Grabe. 6 na araw pa lang po yan mga sangkay. Katumbas po ng 632.8 billion pesos or 11.3 billion sa US dollar. Ganyan po kalala ang digmaan. Inilabas po, ginastos ng US. sa loob lamang ito ng unang 6 na araw ng gera. Bawat isang Tomahawk missile ng Amerika, katumbas ng $3.5 million o 196 million pesos. Grabe. Sa loob ng 6 na araw, higit 300 ang pinakawalan ng Amerika. Katumbas niyan, $1.2 billion. Grabe. Man. Bukod pa mga ammunition, offensive strike at combat infrastructure. Hindi rin kasama dyan ang mga nagdaang araw. Noong nakaraang linggo, humingi na ng karagdagang pondo ang US Department of Defense ng $200 billion para sa gera. Walang idineklara ang Israel at Iran kung magkano na ang pinsala at inilalabas sa bakbakan. Hindi pa rin nagbibigay ng halaga ng pinsala ang nadamay na Gulf countries. Pero isa sa pinakamalaking epekto ng gera, ang supply ng petrolyo. Yun talaga. Dito nagkakaproblema yung buong mundo mga sangkay. O, hindi lang Pilipinas, kundi buong mundo. Yung supply ng oil. Bukod sa nasira ang ilang planta, sarado ang Strait of Hormuz na siyang dinaraanan ng mga oil tanker para mag-deliver ng langis. Pero sinasabi po ng Iran yan, mga sangkay na bukas. Diba? Sinasabi po ng Iran, bukas yan. Pero hindi po pwede dyan yung Amerika at Israel. Yan ang sabi po mga sangkay nitong Iran. Kaya nga po doon nagbigay ng ultimatum si Donald Trump. Sabi ni Trump, kapag hindi nyo binuksan yan, sa loob ng 48 hours, lulusubin namin kayo, pasasabugin namin yung mga power plants nyo. Kaso mga sangkay, hindi ko alam ano nangyari. Bigla pong umatras, parang naduwag po si Donald Trump or hindi ko alam kung anong laro yung ginagawa nila ngayon mga sangkay. Pinapalabas nila na may bago na daw pong leader ang Iran at yun daw po yung kanilang kinakausap ngayon.
Ang epekto niyan, sumipa na sa $101 hanggang $104 o higit 6,000 pesos ang kada bariles ng Grabe. presyo ng Brent crude na siyang basehan ng presyo ng langis sa world market. Kahit ang Amerika na siyang number 1 world's largest oil producer, tinamaan ng sumisipang presyo. Kahit Amerika yan ha, mga sangkay. Sila po kasi ang number 1 pagdating po sa oil. Pero tingnan nyo naman ang nangyayari sa kanila. Pati sila apektado. Kaya naman, matapos maliitin at buweltahan ng Iran ang ultimatum ng Amerika, si US President Donald Trump pinospone ang deadline niya sa pagpapasabog ng mga major power plants ng Iran. Katunayan, may negosasyon pa nga raw siya sa Iran. We're doing a 5-day period. We'll see how that goes. Alam nyo, ito yung kontrobersyal na pahayag ni Trump ngayon. Kasi kinokontra po yan ng Iran eh. Sabi ng Iran, hindi. Wala naman kaming ganyang negosasyon sa Amerika. Talagang natakot lang yung Amerika na baka gantihan namin sila. Kasi sabi po ng Iran, kapag ginawa daw po yan ng US, pasasabugin din daw po nila yung mga oil facilities. Kahit pa po yung mga Muslim na mga bansa sa paligid po ng Middle East, aatakihin daw po nila. Kaya nakita naman po natin yung ginawa nila mga sangkay dyan sa Middle East, di ba? Especially yung Qatar. Yung oil facility ng Qatar talagang winasak po nila. At sa loob daw po yan ng 5 years, kailangan pong, kumbaga 5 years na ayusin, matagal-tagal pa po yan mga sangkay. And if it goes well, we're going to end up with settling this. Otherwise, we'll just keep bombing our little hearts out. Pero pinasunungalingan yan ng Iran. Yun ang sinasabi po natin, no? Sabi po niya dito. Sabi ng Iran, no negotiations have been held with the US and fake news is used to manipulate the financial and the oil markets and escape. Nakita nyo? Hindi ko nga alam kung anong laro ni Donald Trump, mga sangkay. But ito yung problema ngayon. Yung ekonomiya ng buong mundo, mga sangkay, bumabagsak. Marami na pong umaaray ngayon. Especially ang Pilipinas. Wala po tayong oil reserve. 'Di ba? Ngayon nga nagkakagulo kasi wala tayong supply ng oil kasi inasa po natin sa mga inasa po natin sa mga private companies yung pag-iimbak ng oil. Itong mga taong to wala pong ginawa yan kundi magnegosyo eh. Ginugulangan pa nga po tayo, mga sangkay, 'di ba? Mga oportunista. Dahil may gera, ang mahal ng sobra ng oil. Malala, mga sangkay, hindi lang nga po makatarungan. 139 bawat litro ng oil. Ganun po kalala, mga sangkay. Fake news daw si Trump para manipulahin ng oil markets. Iginit din ng Iran ang pagrusa sa mga tinawag nilang aggressor. Sa ngayon, nagpahayag na ang 22 bansa na tutulong para ligtas na makatawid sa Strait of Hormuz. Nagbabalita. Okay, so yan po ang problema ngayon ng buong mundo, mga sangkay. At sa Pilipinas, yung epekto sa ekonomiya. Yun po yung bantayan po natin, mga sangkay, lalo na po sa ating bansa, no? Na hindi po tayo umabot sa malalang sitwasyon ng pagbagsak ng ekonomiya. Dahil kapag nangyari yun, maghihirap po talaga ng usok, gagapang po talagang Pilipinas. Okay? So ano po ang inyong opinion? Comment down below. Mayroon tayong YouTube channel. Ito po ay Sangkay Revelation. Hanapin nyo po ito sa YouTube ngayon din. Kapag nakita nyo na, i-click nyo po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Ako na po ay magpapaalam. Mag-iingat pong lahat. God bless everyone.